Okay, ready? Okay, so we're going to discuss about electricity. So if we're going to talk about electricity, wait lang. Yes. You need to know what is electricity. Electricity is a form of energy that results from the existence of charged particle, and we call that electric charge. Okay? Charged particles are called electric charge. So electricity is the flow of electrical power or the flow of electrical charge. Okay, so may nagpo-flow dito na charges sa linya ng kuryente natin. So, a study of electricity is what we call, at rest, is what we call electrostatics. So, may konsepto tayo na sino nakaranas sa inyo during your senior high na nagkaroon ng experiment sa physics wherein you make use of a balloon that is being rubbed. Meron ba nakaranas ng ganung experiment during the senior high? Yes? Si Mr. Tan? Okay. So, marami. Yes, marami rin naman pala. So, can you please explain what happened nung nag-grab ng balloon sa hair? Anong napansin nyo? What is your observation? Yes, Mr. Tan. By the way po, may I ask the secretary to take to take note all the participants during the discussion so that they will be given points for their participation. Please include your name sa participant because ikaw yung inabala ko maglista. Noted po? Yes, thank you, Miss Kamitan. So, sino po yung tinawag ko kanina? Mr. Tan, yes po. Ano po, ma'am? Nung una po, nung hindi pa po nirarab, hindi po dumidikit yung mga buhok. Tapos nung nag-start na pong irab, nagtaasan po yung buhok while inaangat po yung balloon. Okay. Thank you. And what do you think that happened? Anong sikreto bakit nagkaganoon? Yes, Mr. Pantarong. Sa pagkakaalala ko po, kailangan po kasi nung charge na nagmula dun sa hair para po mapagalaw po yung ano. Sa amin po kasi, ang nangyari po, meron pong alambre tapos meron pong leaf. Metal leaf dun sa ano, parang foil po. So kailangan po nung charge na alam ko po electrons po yun na charge. That kind of apparatus is what we call the para po electroscope. mapabuka po yung leaf na yun. We call that electroscope. Apo. What I would like to know is what happened during the rubbing of the hair and the balloon? Ang alam ko po kasi may nata-transfer po na electric charge dun from your hair papunta po sa balloon eh. Kalimutan ko na po yung tamang term eh. Okay, pero so yun po yung there's something that is being transferred, no? Opo. Sino pa isa nag-raise ang hand kanina? Yes, Santa Maria. Ma'am, kaya po gumagalaw po yung buhok dahil meron pong positive and negative charge po na nangyayari. Okay, merong involvement ang positive and negative charge. O ano pang konsepto ang meron? Sino kaya makaka-explain ng diretsyo? Puro pigments. Yes, Mr. Ruiz. Yung balloon po, nagkakaroon na-add po ng electrons po. Tapos? Kaya po nagkakaroon po ng negative charge po yung balloon po. Okay. So, lahat naman na sinabi nyo is correct. Pero ganito yung konsepto na ito. Yes po, Miss De La Peña. Meron po kasi tayong loss of
electric charge. Like sabi nga po, nagkakaroon po ng negative electric charge po. Meron po dalawa. Yung repulsion po, tsaka po yung attractions. Yung repulsion po, ano po yun, yung pagkaparehas po ng charge, let's say po na parehas po negative electron, magre-repel po sila sa sarili nila. Pero pagka positive tsaka negative po, meron po tayong tinatawag na attractions. Ayun po yung nag-attract po sa isa't isa. Kaya po pagka nirap po natin yung balloon po natin sa hair, which is yung balloon po, nagkakaroon po siya ng negative. Tapos kung yung hairman po natin is positive, mag-attract po yung hair po natin dun sa balloon since magkaiba po sila ng charges po. I would like to know, paano nangyari yun? Static electricity po. Paano nga nangyari yun? Bakit nagkaroon siya ng negative and bakit nagkaroon siya ng positive? Let me explain it further. Actually, every materials is negatively charged. So kahit nga hawak mo yung suklay, hindi naman didikit yung kahit anong bagay doon, di ba? So meaning kung negative, neutral sila, meaning the number of electrons and protons inside that material are balanced. Okay? Natatandaan nyo sa periodic table, the elements contains number of protons wherein the number of protons is equal to the number of electrons. Di ba? Number of electrons is equal to the number of protons. Na kapag pareho sila ng number, yung material na yun is balanced, neutral. Okay? Ganon din itong si ating hair ng tao. May positive and negative charges yan. Meaning, dahil neutral siya, balance yung number of charges and electrons niya. Walang sobra, pareho sila ng bilang. Now, once you rub that balloon doon sa hair, okay, nagkaroon ng contact sila, nirub mo ng matagal, yung negatively charged dito sa hair, pumupunta, nagigain ni balloon. So, nadadagdagan ng negative yan. Okay? Doon sa part na pinagkikis-kisan, nagiging negative. At doon sa part na nandun din yung mga side na may positive, yung positive na yon pupunta sa hair. Okay? So, ano nangyayari? Nagkakaroon ng unbalanced number of electron kay balloon at unbalanced number of proton or excess number of proton dito sa hair. Parang ganun ang dating. Negatively charged na unbalance yung negatively charged, masyadong dumami ang negative charge kesa sa positive. Hindi na naging balance, konti yung number of positive, tapos mas marami ang negative. Hindi ba dapat pareho silang ng number para sila maging neutral? So, tinanggal mo yan, nilayo mo. Okay? So, more negatively charged yung balloon, at yung hair is more positively charged. Pag pinagdikit mo uli yan, yung positively charged na sobra dito at yung negatively charged na sobra dito, ma-attract sila sa isa't isa. Thereby, yung hair na yan tatayo at didikit dun sa balloon para magkasama silang dalawa. Okay po? Now, another example of that is what you call the electroscope. Yung sinasabi mong merong lift ng aluminum foil. So we have here a cover ng garapon. Tapos ito yung garapon natin. Tapos ito may butas yung takip natin at naka-insert doon ang copper wire, a solid copper wire. Tapos yung dulo ay naka-coil. Okay. Nakaikot na parang atol. Tapos yung sa loob niya, yung dulo, ginawa natin pa-hook. Okay. Now, this is a copper wire. Copper wire. Tapos itong balon na to, na loaded ng negatively charged, an unbalanced charged na balloon.
Pag dinikit natin dito kay copper wire, mamaya, ano mangyayari kung lalagyan natin to ng aluminum foil lip wherein nabutas yun, pinasok natin dito sa dulo ng ating copper wire at yung butas niya malaki para pwede siyang mag-move, free moving siya, hindi siya maihinder na movement. Kapag dinikit mo ngayon itong balloon dito sa copper wire, ano ngayon ang mangyayari? An unbalanced balloon, unbalanced charge na balloon, dinikit sa copper wire, ano mangyayari? Yes, Mr. Pantarong. Pag ano po, di ba po nirab nyo na po sa buhok ninyo yung balloon, magre-react na po yung leaf dun sa loob. Ano nga nangyari? What happened? Kasi po, di ba po pag po kasi nirab nyo po yung balloon sa sa hair ninyo. Even na parang yung lang po, yung hindi nyo po siya i-touch, may mararamdaman po kayong humidity dun sa palibot ng balloon, para po yun po yung patunay na parang may mga charges na po na naipon dun sa Wait, we're done with that. We're done with that. Ay, Kaya nga negatively charged, overwhelming ang number of negatively charged dun sa balloon dahil nga kiniskis na natin siya dun eh. What I'm asking is, kung ididikit mo na siya sa electroscope natin, ano mangyayari kapag dinikit mo dun yung balloon na fully loaded of excess electrons? Yes, Mr. Tristan. Yung foil po, ma-attract po dun sa negatively charged na balloon since mas mataas po yung yung electrons ng balloon. Bale, parang aangat po. Actually, hindi siya ma-attract. Wala nga siyang connection doon eh. Hindi sila magkadikit, si aluminum at si balloon. Ano mangyayari kapag dinikit mo si balloon doon sa copper wire? Yes, Mr. Santa Maria. Ma'am, yung yung electrons po na meron yung balloon, mapupunta po siya sa copper wire, tapos po pupunta rin po sa aluminum foil. And then ano nangyari, Mr. Santa Maria? Nung nag-travel siya, tama yun, nag-travel siya. Ano nangyari nung pagdating niya kay aluminum foil? Ano po? Tawag dito. Ano nangyari? Oh, let me explain it. Balik tayo dito. So, sabi natin kanina, naging negatively charged yung balloon upon contact with the hair. Nung nagkaroon siya ng matagal na contact kay hair, hinirab natin, nakagain siya ng negatively charged particle na balloon. Now, this unbalanced balloon, dinikit natin ngayon dito sa copper wire. Yung copper wire na to, inabsorb niya ngayon tong negatively charged na yan. Nag-transfer lahat ng negatively charged dito sa copper wire. Okay? So, ito yung mga excess negative charge. Nag-transfer siya dito sa upon contact. So, ito mga negatively charged particle na to, nag-travel dito sa copper wire. Tapos pagdating doon, nakadikit si aluminum foil, then nag-gain din siya ng excess negatively charged. Ano mangyayari ngayon dito sa dalawang to? Bakit siya naghiwalay? Actually, gaganon niya. Bubuka yan. Bakit siya bumuka? Yes po. Sino po yung nagtaas ng kamay? Yes po, Mr. Requiero. Nagkaroon po ng repulsion po kasi po parehas po silang negative. Correct. Dahil sila ay dinaluyan, naka-absorb sila ng negatively charged, nag-excess ngayon ng number, sila naman na ngayon ang nagkaroon ng excess number of electrons or negatively charged particle.
Therefore, both became negatively charged material. Ayun, pareho silang nega. Since pareho silang nega, they have the same sign, negative and negative, they will repel. Okay? Naintindihan po ba? So, napakahalaga yung konsepto ng both negative or both positive. Kapag silang dalawa ang nagdikit, pareho, they will repel. At kapag opposite sign, negative and positive, they will attract. Okay? So remember that concept. So, electrons are the essence of electricity. Siya yung dumadaloy doon sa ating wire. So, electrons are negatively charged particle. So, meron tayong dalawang charges. Negative particle and positive particle. Kapag negative, we think about an electron, at kapag positive, we thought it as a positive proton. Positively charged proton. Now, a charge can be represented by small letter Q or capital Q. So this is what we call electric charge. And it has a unit of Coulomb represented by capital letter C, and that is Coulomb. Now, electron and proton has the same value of charge, and that is 1.6 times 10 to the negative 19 Coulomb. Ang pagkakaiba lang nila, magkaiba sila ng sign. So, itong electron is negative 1.6 times 10 to the negative 19 Coulomb, while proton is positive 1.6 times 10 to the negative 19 Coulomb. This is the value of their Q charge, no? Take note of that kasi gagamitin niyo lagi yan. Now, before we proceed, may kahalagahan yung pagkakaalam, ang knowledge between a conductor and an insulator. So, ang conductor are substances that can easily transfer electric charge, while insulator are substances that does not transfer electric charge. Therefore, can you think of an example of conductor material, a good conducting material? Yes po, sino yung una? Si Mr. Parungaw. Metals po, ma'am. Correct, metals. Metals are good conductor of electric charge or electricity. Yes, Miss Maklang? Yes, but conforme kung anong klase ng water. Seawater, yes. But distilled water cannot conduct electricity because they do not have other ions. Yes, Mr. Santa Maria? Copper po, ma'am. Copper. Yes, copper. Those are example of metals. Okay, so when we proceed with the insulator, what are the insulators? Example of insulator. Yes, Mr. Charles Darwin. Rubber po. Rubber, yes, correct. Bernardo. Wood po. Yes, wood. Yes, Mr. Tristan. Plastic po, ma'am. Correct, Miss. Okay, Miss Enriquez. Glass po. Glass, yes. Mr. Ramos. Clay po. What? Clay. Clay, yes. Miss Gomez. Paper po. Okay, correct. Now, these insulators can also be found in our periodic table, and they are, yes, Mr. Barona? Mga non-metals po. Correct, non-metals. So since pala na metals are good conductor of electricity and the electricity can easily flow to them,
Bakit copper lang ang ginagamit natin? Ba't hindi tayo gumamit ng bakal? Mas mura yun. Bakit hindi po pwedeng ibang metals? Yes, Mr. Ocampo. Malakas po yung hatak po ng electric charge sa copper. Paano hatak ba? May humahatak ba sa copper? Kumbaga po, ma'am, yung absorption po ng electrons po sa copper. Mas malakas po. Ibig sabihin, pag inabsorb yun, paano pa i-release yung inabsorb niya? Napakakulit ni Mama, no? I'm just would like to, for you to use the correct word. Ano yung tamang word for that? Metals do not absorb electricity. Yes, Mr. De La Peña? Ano Ay, po? sorry. Si Aki pala nauna. Mr. Aki? Aki? Malaki po yung number of free electrons. Try lang po. Medya? Sino pa? Mr. De La Peña? 1 Mas mababa po kasi yung resistance po ng copper kaysa pa sa ibang metal. And that is correct. Ang pinag-uusapan natin dito, resistance. Walang masyadong nagre-resist sa flow ng electrons doon sa copper compared to the resistance of an iron. Kaya mapapansin niya kapag dinaluyan ng kuryente ang bakal, ano nangyayari? May nakakita na ba ng ganon? Yes, Mr. Darwin. Tama ba? Yes po. Sino nagtaas? Nangyayari po kapag dinadaluyan po ng kuryente po yung bakal, since po na good conductor po yung bakal. Ano po, kapag nahawakan po natin ay maliliit po sa atin yung energy po mula doon sa bakal, kaya po kuryente. Lahat naman metal na may dinaluyan ng electricity, ganun ang mangyayari. Bakit nga natin nasabing mataas ang resist? Ano nangyayari kapag mataas ang resistance ng isang metal sa flow ng electrons? Yes, Mr. Altar. Pag mataas po yung resistance ng isang bakal, ano po, pag dinadaluyan po siya ng electricity, umiinit po. Ano po? Umiinit po. Mas mabilis siyang uminit kesa kay copper. Tapos mapapansin niyo yun, kapag matagal yung kapag maraming dumadali na electricity doon or ng electrons, makikita mo nagbabaga siya. Kasi ang tindi ng resistance niya. So, hindi natin siya po pwedeng gamitin. Okay? Aside from the low resistance of copper, bakit si copper ang ginagamit natin as a conductor of electricity sa pagbawiring ng bahay natin? Bakit? Yes, Santa Maria. Ma'am, kasi po yung copper po, flexible po siya, ma'am. Pwede rin naman natin gawing flexible lang aluminum. Ang gold, pwede naman sila pag nilitan natin yung strand. Yes, Mr. Tan. Yung yung number of resources and yung price niya. Number ano? Number of resources po, ma'am. Number of resources? Mas marami po. Yes po, mas marami ang availability ng copper. Okay? Although mas cheaper si bakal, kaya lang hindi po mataas na masyado ang kanya resistance, kaya hindi natin pwedeng gamitin. Pwede sana ang gold and silver, kaya lang very rare yun. At pag nakakuha ka, mahal yun. Hindi kagaya ni copper. Dahil abundant siya, mas mura siya. Okay? Ganun ang dahilan. Okay? Kung bakit naman ginagamit natin ang copper na merong sari-sariling sizes, bakit hindi po pwedeng isang size na lang? Ano dahilan? Yes, Mr. Santa Maria. Ma'am, kasi po ma'am yung copper po, meron pong iba't ibang level lang po na kaya niyang parang kaya niya pong tanggapin na electricity. So kapag malaki po yung electricity na dadaluyan po ng kuryente, kailangan po mas malaki po yung copper na kailangan. Unlike po sa mga ilaw, maliit lang po yung electricity na kakailanganin po ng ilaw para umilaw sa show. So
maliit lang po na copper yung kailangan. Yes, very good, Santa Maria. Palakpakan. Tama yun. Okay? Tama yung sinabi mo. Kaya pag kuryente lang, may iba yung linya ng kuryente para sa ilaw, iba yung linya ng kuryente para sa saksakan. Magkakaiba sila. Bakit kailangan natin ibukod ang linya ng aircon sa linya ng mga saksakan? Hindi natin po pwedeng pagsabayin si aircon, rice cooker, tsaka si microwave oven and toaster at lagyan pa natin ng ventilador. Bakit hindi po pwede? Yes, Mr. Pantarom. Kasi po pag pinagsasabay-sabay nyo po kasi yung mga appliances na ginagamitan po ng init, mas mataas po yung nakokonsumo nyo pong kuryente. Katulad po ng rice cooker, pag pinagsabay po sa plancha, sobrang lakas po nun sa metro, ganun din po. Pero pwede natin pagsabayin sa isang linya si plancha, si rice cooker, at saka si microwave oven. Bakit hindi natin siya po pwedeng isabay kay aircon? Bakit kailangan nakahiwalay ang linya ng aircon sa mga ito? Yes, Mr. Altar. Na-mention po kanina ni Kyle yung iba't ibang thickness po ng copper wires. So, kung pagsasabay-sabayin po sila sa isang line, bale magko-conduct po siya ng electricity, pero dahil po iba-iba po yung thickness, iba-iba din po yung resistance niya. So, ang pwede po mangyari, yung isang line po masunog, yung isang line po masunog din, ganun po. And maapektuhan po yung connection. Hindi, ang pinag-uusapan natin dito, yung linya, kasi bukod yung linya ng para sa ilaw, iba yon. Bukod ang linya ng para sa saksakan. Okay? Bakit kailangang ibukod ang linya ng aircon sa mga linya ng saksakan? Yes, Mr. Tan. Pag kasi, pag lahat po sila nasa iisang line, pwede pong magkaroon ng short circuit. Ng? Short circuit po. Yes, bakit magkakaroon ng short circuit? Mataas po kasi yung amperage ng isa pong short circuit linya. Ang mangyayari? Di ba ang mangyayari ay mag-overload siya? So pag nag-overload siya, hindi makakaya ng wire mo, magtitrip ngayon yung inyong circuit breaker. Bakit nga kailangang ihiwalay siya? Bakit natin nasabing overload? Yes, Mr. Onya. Magkakaiba po kasi ng voltahe ng appliances. Uy, pare-pare sila ng voltahe ha. 220 volts yung Ginagamit po pala ng kuryente. Ang pinagkakaiba nun is the wattage. Therefore, the ampere is magkakaiba sila. Yes, Mr. Santiago. Ma'am, marami pong appliances yung nakakonect sa isang wire. Louder, please. Since nga po na madami pong appliances yung naghahati-hati, mas konti lang po yung kuryente po na nakukuha nila. So, hindi pong kayang supplyan nung wire yung aircon. Basta po yung iba pang appliance. Actually, pwedeng isupply ng kuryente yun sa isang linya. Kaya lang tama yung sinabi ni isa, magkakaroon ng overload. Bakit magkakaroon ng overload? Kasi ang nire-require na wattage ni aircon ay mas malaki pag samahin mo doon sa, kung i-compare mo, kung sasabay-sabay ng rice cooker, ventilador, microwave oven, and toaster. Mas malaki siya. So, dapat bukod yung kanya kasi mas malaki yung need niya na amperahe. So, kung malaki yung need niya amperahe, dapat isang linya lang siya. Siyempre, there is a maximum amount of electricity na pwede lang i-handle ng wire na yon. Meron lang certain na laki, hindi naman po pwedeng malaki. Pangarang na siya. Pang transmission line na yun. Pwede ka ba maglagay ng transmission line sa loob ng bahay mo? Hindi naman, di ba? So, kailangan may certain lang na diameter yung wire mo na pambahay lang. So, dapat mo ibukod siya kasi siya yung nagre-require ng pinakamalaking wattage of amount of ampere doon sa linya. At ibubukod mo lang yun doon sa iba kasi otherwise, tama yung sinabi ng isang kaklase nyo, mag-overload siya. Kasi hindi nakakayanin ng wire yung ganong klase ng dami ng electricity na dadaloy sa kanya na po pwedeng maging cause ng fire.
Okay, good thing is we have a fuse or circuit breaker. Maganda lang kapag may circuit breaker ka, pag na-detect niya na nag-overload yun, it will trip. Ibig sabihin, mag-automatic shutdown siya. Okay? Pero hindi mo siya po pwedeng nag-automatic shutdown, nando pa rin lahat ang nakasaksak, i-open mo uli. Di ganun uli ang mangyayari, magtitrip uli siya. Ibig sabihin lang yun na over yung load mo, tanggalin mo yung load niyang iba para dumaloy yun. Okay po, clear yun? Nagkakaintindihan po ba tayo doon? Bakit kailangan natin gamitan ng insulator yung wiring natin? Yes, Mr. Santa Maria. Kasi po ma'am, pagka hindi po ginamitan ng insulator yung wiring po natin, katulad po ng ng electric tape, may possibility po na masunog po yung wiring. Pwede nga yung wire natin, nakabuyang yan. Tingnan mo yung yung ating transmission line. Walang coating yun. Pero bakit sa bahay kailangan meron? Yes, Mr. Pantarong. Kasi po, pag sinabi po kasi nating conductor, yung conductor po itself is yung copper po na nasa loob. So ibig sabihin po, yung insulator is yun po yung rubber na nasa labas nung nakapalibot dun sa sa copper. So kung hindi po natin lalagyan ng insulator or ng kahit anumang rubber yung nasa labas ng ng wire po natin, magkokos po yun ng pagkakuryente sa ating mga katawan. Or pwede rin po, alimbawa po, pag wala pong mga insulator yung mga natin, yung mga wiring po natin, pag nagkadikit-dikit po yan, mag-short circuit po yan. Ganun po yung mangyayari. Okay, correct. And pag hinawakan niyo yung linya ng kuryente, kapag maraming load dyan, ano napi-feel nyo? Nakakakilig po. Hindi naman. Ito naman, kinikilig ka agad. Pag may hat ka ba nakita, kinikilig ka na agad. Joke lang yun. O hindi, pag hinawakan nyo, di ba ang isang wire, matagal na yung charger mo, matagal siya naka-charge. Yung cellphone mo. Pag hinawakan mo yung wire, ano nararamdaman mo? Yes, Mr. Naquero. Ay, sorry na. Mainit po yung yung wire po. Correct, nagiinit. Because energy is heat. So kapag may heat yun, there's a possibility, kapag nakapatong yan sa kahoy, it will, mananawag ng apoy yan. Magkakaroon ng sunog. That's one thing. Tapos at the same time, you protect yourself from being a victim na po pwede dumaloy sa iyo yung electrons sa katawan mo. Yes, Mr. Pontarum. Ma'am, add ko lang din po. Yung sa po kasi, dito po sa Pilipinas, pag sa pag yung galing po sa outlet natin, 220 watts po yun. So, kaya pong pumatay ng tao nun. Pero pag sa Japan, 110 lang po. So, yun po, parang kikiligin ka lang po dun. Pero dito po, pag sa Pilipinas po, sigurado po patay. Or matutunog po. And actually, hindi naman agad patay. Kapag ikaw ay na kuryente, ang mahalaga doon, madetach ka kaagad doon sa connected mo dun sa wiring, no, na merong electricity. Kasi ang pakiramdam no, para kang na-magnetize. So, kailangan matanggal mo agad yung connection ng katawan mo doon para hindi dumaloy sa iyo yung electrons. Pag dumaloy sa iyo yung electrons, bakit dadaloy sa iyo yung electrons? Anong meron? Yung body po kasi conductor din po eh. Paano naging good conductor of electricity ang body natin? Si ma'am talaga, daming tanong. Bakit? Yes, Mr. Bernardo. Kasi po may fluid din po tayo sa katawan. Porque may fluid na sa atin, pwede nang daluyan ng electricity. Samantalang yung distilled water, that is also a fluid, but it cannot conduct electricity. Yes, Miss Maclang. May electrons tayo. May charges. No, may charges tayo. But those charges are ions.
Okay? It's because of these ions, kaya nakakapag-travel yung electron doon sa body natin. Para lang yan, ganito yan. Sa Kailugan, purong tubig ba yon? Purong tubig ba yung nasa tubig sa Kailugan natin? Compared to the ones na iniinom nyo, puro ba yon? Hindi po. Hindi. Therefore, there's something more inside that water na pinagkaiba dun sa water na iniinom mo. Okay? Kung umiinom ka ng distilled water, that is pure water. Therefore, there are no added ions in it. So, kahit alagyan mo ng kuryente yan, walang dadaloy na kuryente doon. Pero kung yung tubig na iinumin mo, may mga minerals, kagaya nung hindi distilled water, no, mga mineral water, may ions yan. Po pwedeng dumaloy doon yung electricity sa ions na yun. It can be cation or anion. So kaya po pwedeng dumaloy yung electricity sa katawan na kung yung electricity na to, dahil na may ions, may water tayo sa katawan, dadaanan niya lahat ng laman loob natin. Hindi kaya ng laman loob natin yung mga lakas ng electricity na yun. Po pwedeng masunog, pumutok yung mga organs natin at po pwede tayong mamatay. Okay. So kung may nangyaring baha, tapos naputol yung linya ng kuryente, lulusong ka, yung naputol na linya ng kuryente, bumaksak doon sa tubig, lulusong ka ba? Yes, Mr. Pontaron. Hindi po, kasi po dahil po sa impurities ng tubig, pwede rin po mag-conduct din po. Yes po, tama. Yung impurities ng tubig, it can conduct electricity. Pag lumusong ka, pwede dumaloy sa loob ng katawan mo yung electricity na yun, po pwede kang mamatay. Okay, so dapat you protect yourself making use of insulator. Okay po. Pwede na kayo mag-ii. Okay now. Dahil pinag-uusapan natin yan, gagawa kayo ng apparatus na gagamitin natin to ang tawag natin dito is conductivity apparatus. In order for us to determine if electricity can pass through with these specific liquids. Now, paano gagawin? This is by group. Okay? So, you take note na lang habang dinidiscuss ko kung paano gagawin, ha? Ang kailangan nyo is a 6 inches by 6 inches na wood board. 6 by 6 inches. Okay? So, on top of this board, mag-mount kayo dito ng switch. Parang yung switch sa kuryente, sa ilaw. Tapos dito, mag-mount dito kayo sa board dito ng bukilya. Yung bukilya lalagyan ng bumbilya. Okay. Pag nilagyan mo ng bukilya yan, lagyan mo to ng bumbilya. Okay. So, ang gagawin natin dito is, ano bang mas mainam? Ano bang gusto nyo? Rekta o di battery? Pag rekta kasi medyo tipid ng konti. So, gawin na lang natin, nakarekta siya sa 220 volts. So, dapat ang light bulb mo should be able to receive a supply of 220 volts. Okay? So, di ba meron dalawang screw dito yan? Dapat yung wire mo na, ano ba yan? Paano tawag natin doon sa wire na magkadikit? Sa wire na magkadikit, ang tawag natin dyan? Dual cord. So, when you buy a dual cord, ibig sabihin dual cord yung magkadikit yung wire na ganito.
Ginagamit natin karaniwan sa mga extension. Extension cord. Or we call that extension cord. Okay. So, dalawa yan na po pwedeng ipag-split sa dulo. Okay, now. So, galing dito, yung wire, papunta rito, i-split mo, yung isa rito nakadikit, yung isa nakadikit dito. Tapos yung, bigyan natin kulay. Okay, so yung isang kabila ay nandito nakalagay. Tapos yung isa naman, gawin natin yellow. Ito yung yellow to isa. Hindi pink. Para kita agad. Yung isang yellow, dito mo lagay sa kabila. Okay? Tapos from that also, maglalagay ka uli ng wire. So, ito yung wire mo na dilaw. Tapos, ito yung wire mo na green. So, i-expose mo yung dulo ng wire na ito. So, dapat i-expose ang dulo ng wire. Lagyan natin. Anong kulay? Blue. Pag nag-expose yung wire mo sa dulo, makikita mo yung copper wire. O, ano mo siya, i-twist mo yon. Maliit lang naman. Okay? Tapos po, wait po, mamaya na ang tanong, tapusin mo na natin to. Okay, yung isa po dito, yung nandito sa isa, di ba? Magkadikit yun. Nakalagay naman siya, nakakonekta siya sa plug. Na ikakabit natin, ipapasok natin sa outlet. Yes po. Sino po yung nag-raise ng hand? Yes, Mr. Pantarum. Ma'am, di ba po stranded wire? At saka ano pong size? Teka muna. Pwede na siguro ang size 12 na wire, na stranded wire. Ay, 14 lang. 14 pwede na ba yun? Di ba masyadong maliit? Oh, sige, size 14. Okay po, thank you po. Okay, Pap. So, size 14 lang, okay na. So, itong isang dulo, ito yung switch mo. Sa switch mo, di ba merong lagayan doon ng sa loob ng mga screw o magkaibang screw yung red and white mo. Tapos, ito yung saksakan. Tapos, sa switch na yon, doon sa magkabilang dulo naman din, meron doon lagayan uli ng screw o ng ano mo, ng wire mo. Kawit mo lang yan. Tapos, itong nasa dulo na to, yun ang ididip natin sa beaker na merong liquid. Now, we will test your apparatus. Pag dinip natin ito dito sa loob, dapat hindi pwede magdikit ito ha. O, tapos ito yung liquid natin. Kapag may mga ions yan and minerals, that liquid can conduct electricity. Thereby, ito ay magko-close yung circuit niya. Pag nag-close ang circuit, iilaw itong light bulb mo. Pag walang dadaluyan yung electricity mo, magiging open circuit pa rin siya. Therefore, walang iilaw dito. Therefore, malalaman natin kung good conductor of electricity yung ating liquid or not. Okay po? May tanong. Per group po yan. Kailan ang submission? Kapag nag-face-to-face tayo. So, mainam nang gawin nyo. Baka mamaya within this week mag-face-to-face tayo. Then magsasubmit kayo sa akin. Hindi naman. By next week na. No. By next week. And then we will test your apparatus kung ano ba siya, working or not. Kapag hindi, edi wala kang score. Kapag working, edi yes, may score ka. Okay po. Now, kung itetest nyo sa bahay,
maging maingat kayo. Hindi siya po pwede, dahil naka 220 yan mga anak, hindi nyo po pwedeng hawakan yung dulong naka-expose na copper wire. So I suggest na tetestingin nyo lang yan kung kailan kaharap ako, hindi sa bahay. Gagawin nyo lang yung setup, pero ako, kailangan kaharap ako pag ginawa nyo yan ng pagtetest. Dapat ako ang kasama nyo. Okay po tayo? Clear po? Yes po, wala magtetest sa bahay Ang test niyan sa school. Kaharap ako, kasama ako. Clear? Okay. Anong gagawin natin ngayon? So we proceed. So may tinatawag tayong Coulomb's law. Kasi meron tayong pinag-usapan na opposite charges attract. Pag nag-a-attract siya, ang tawag natin doon, electric force. Kapag nag-repel siya, may electric force din. Now, this can be measured, can be calculated gamit ang Coulomb's law. So, si Coulomb's law. With a formula of F, F is the electric force. Ay, baliguhin ko yung kulay ng aking pen. Okay, F is the electric force. Tapos, with the formula is equals to K, wherein K is constant with a value of 9 times 10 to the 9 Newton meter squared per Coulomb squared. This is the unit of K. Times the product of Q sub 1 and Q sub 2. Ano to? The charge of the particle 1 and the charge of the particle 2 divided by the distance between them squared. So parang ganito yan. Ito si Q sub 1. Ito si Q sub 2. Tapos yung distance sa kanila mula dito hanggang dito, that will be your R. Okay po? So may value yung ating Q. Tatandaan nyo, naka-coulomb siya. Okay? Tapos, ang value ng Q sub 1 at Q sub 2, ini-indicate yan kung positive ba siya or negative. Kung positive si Q sub 1, lalagyan mo ng positive ito. Kung negative si Q sub 1, Q sub 2, negative ito. Okay. So, ano yung electric force po dito? Yung electric force is, ano ba yung attraction ba or repel yung force ni Q sub 1 towards Q sub 2? Pareho silang opposite ang kanilang sign. Therefore, yung electric force ni Q sub 1 ay saan papunta? Nag-a-attract ba o nagre-repel? Attract po. Tama, na-attract siya doon kay positive, kay negative. Therefore, yung force ni Q sub 1 ay papunta kay Q sub 2. And we call this force 1, 2 or force 2, 1. Okay? Pero mas gusto ko lagay mo na 1, 2. Kapag 1, 2 ang force na ginawa mo, ang force ng electric force ni Q sub 2 towards Q sub 1 will be F 2, 1. Ibig sabihin, the electric force of Q sub 1 towards Q sub 2. And while here, the electric force of Q sub 2 towards Q sub 1. So, mas gusto ko itong klase ng pagpapangalan para mas madaling maintindihan. Okay po. So, tatandaan po yung ating formula. Now, tatandaan, may Coulomb nga tayo. Tama ba? So, may ginagamit tayong prefix dito sa side ng module na ito. Sa electricity, gumagamit tayo ng micro at saka ng nano prefix. Pag sinabing microcoulomb, this is times 10 to the negative 6. At kapag nanocoulomb, this is times 10 to the negative 9 coulomb. Tandaan nyo yung prefix na to, may value yan na number. So halimbawa, you have here 45 microcoulomb. It only means that this is 45 times 10 to the negative 6 coulomb. Kapag 25 nanocoulomb, it only means na you have 25
times 10 to the negative 9 coulomb. Clear po? Clear po? Hey, hey. Yes, okay. Let me proceed. I have here problem number 1. Oh my gosh, may problem na naman. Si ma'am talaga, gusto lagi kang binibigyan ng problema. Para mahasa yung inyong utak. No. Okay. So it's stated in problem number 1. Sabi niya, calculate the force of attraction. Force of attraction is the electric force. Okay. So ibig sabihin lang nitong force of attraction is electric force. Okay, between the lone electron and a proton in a hydrogen atom. Now, we all know sa hydrogen atom, sa hydrogen, meron siyang isang electron at meron din siyang isang proton. Tama ba? So, kung i-drawing natin to, eto si electron, eto si proton, at ang sabi, meron siyang average distance between them na 5 times 10 to the negative 11 meter. So, ibig sabihin, ang distansya nila ay 5.0 times 10 to the negative 11 meter. Let us say that electron is Q sub 1 and proton is Q sub 2. Now, we all know, base dun sa nauna nating slide, that the charge of electron and proton is equal to 1.6 times 10 to the negative 19 coulomb. Tama? O, in order for us to determine the electric force of Q sub 1 and between Q sub 1 and Q sub 2, let us use the formula electric force is equals to K, Q sub 1, Q sub 2, divided by R squared. Okay? So, it is equal to 9 times 10 to the 9 Newton meter squared per coulomb squared. This is given. The value of K times 1.6 times 10 to the negative 19 coulomb. Kaya lang, di ba, pareho sila ng value ni Q sub 1 at Q sub 2. So, po pwede kong gawin na lang na isa to, tapos i-squared ko to. Ibig sabihin, 2 beses siyang magmumultiply sa sarili. Isang beses pala magmumultiply sa sarili. So, divided by the distance, that is 5.0 times 10 to the negative 11 meter, i-squared mo ngayon yan. What will be the value of your electric force? Kindly calculate it. Meron na? Ano po ang value? May nag-calculate na po ba? Class, may nagkumuha na po ba ng value? Yes, Mr. Altar. Ano po? 1.024 times 10 raised to negative 17 po. Sure, 1.024? Yun po yung lumabas sa calculator mo. Baka, hindi ba 1 points? Pakiulit mo nga, anak. 1.024 times 10 raised to negative 17 po. Ay, may nagtaas ba ng kamay? Yes po, Miss Maclang. Oo nga, iba nga dapat na sagot. That is
Parang iba naman yata. Teka muna nga, ako na nga magsubukan ko. Tingnan ko magkakapareho tayong tatlo. Hmm. So it should be 9.2. It should be, pakitry niya nga uli sa calculator niya. It should be 9.2 times 10 to the negative 8. Tama, 8 Newton. Dapat ganon. Kung titignan natin yung electric force magmula sa punto ni Q sub 1, dapat ang direction niya ay ganito. Okay, papunta, dahil attract siya, di ba? Papunta dapat dito yung electric force ni Q sub 1 towards Q sub 2, no? Tapos itong Q sub 2, from the point of view of Q sub 2, ang kanyang electric force is papunta sa kaliwa, and that is the force of Q sub 2 towards Q sub 1. Kung babasihan natin ito, this is force 1, 2. Pareho lang sila ng value ni force 2, 1. Tama ba? But magkaiba sila ng direction. So si force 1, 2 is towards the positive x-axis. Samantalang si force 2, 1 is towards negative axis. Or this can be towards right or towards left itong isa. Okay, so kailangan, patay, ano nangyari? Ayun, kala ko nawala yung sa ating meet. So, pwede alin sa dalawa yung kanyang direction. It can be towards positive x or towards right. So, kailangan lagi may direction. Ano? Clear po? Hey. Okay. So, kung may tanong, huwag mahiyang magtanong para maklarify kung ano man yung nalilito sa inyo. Yes, Mr. Barona. Ilang decibel po ba needed sa final answer? Or depende po? We will follow the correct number of significant figures. Sige po, ma'am. Thank you po. Okay. Medong pantanong? Yes, Mr. Raquero. Ma'am, paano po yung sa groupings? Ilang pong ano? Ilang ano? Ilang person po per group? Yung dati may grouping sa tayo, tama ba? Sa laboratory? Okay po, ganun po. Thank you po. Yun pa rin, oo. Yes, Mr. Pantarum. Ma'am, paano po yung absent nung nakaraan? Pag nag-face-to-face na, doon siya mag-experiment. Hindi po, yung current po na experiment natin ngayon. Paano? Di ba po, wala pong kagrupo. Gagawin ko na rin po yung experiment natin ngayon na magigrupo ka na ngayon. Di ba may original kang kagrupo? Kaya ka lang naman magbubukod ng experiment number 2 dahil ikaw lang naman ang hindi nakapag-experiment. Pero pagdating susunod na experiment, kung saan ka nakagrupo, doon ka kasama. Yun dun sa po ba, yung angle din po, yun din po yung experiment po sa angle, yun din po yung groupings. Oo, yun pa rin siya. Okay po. Thank you po. Ma'am, excuse po. Nag-regroup po tayo dun sa nag-regroup ba? Opo, nag-regroup po. Okay. Group number 1, ilang kayo sa grupo? Group number 1, ilang kayo sa grupo? Yes, Mr. Pantarum. Wala po ma'am, nakalimutan ko lang po ibaba. Okay. Group number 1, ilang kayo sa grupo? 13 po. Group number 2, ilan? Group number 2? 13 po, ma'am. Group number 3?
So most probably si group number 3 ay ano lang, 12, tama ba? Kasi dapat 37 kayo. 39 pala. Group number 3. Group number 3 lang kayo. Hey. 12 po. 12. So group number 3 ka makakasama Puntarong. Okay po, ma'am. Thank you po. Okay. Okay, clear po. Aha, bakit Miss Aganan? Sino kasama sa group si Aganan? Kasi 39 lang kayo. Kung tatlong grupo ay tigta 13, saktong 39 na yon. Sino may kagrupo kay Aganan? Hello po, pakicheck nga po. Hey! Pakicheck po si Aganan ha. Aganan, makipag-coordinate ka nga kay 1, 2, 3. Kung saan ka kasama, dapat kasi kasama ka na doon sa bawat isa yon. Kasi 39 lang kayo. Kung sabi yung dalawa, patanong mo kay 1 and 2 kung kasama ka sa kanya. Kasi 39 lang kayo, saktong tigti 13 dapat lang per group. Miss Aganan. Miss Aganan. Okay, thank you. Okay, so may naintindihan ba itong sample number 1? Apat lang nakaintindi, 5? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Kung di pa mag-react ang teacher, hindi magre-react ang estudyante. So let us proceed with the second one. Ano ba itong nabuksan ko na ito? Tama ba? 6.75 ba ang sagot niya? Bakit nag-9 Okay, for problem number 2. Bear with me. Hanggang dito lang muna gagawin natin. Alam kong hindi nyo kakayanin na masyado matagal. So, sample number 2. Mayroon daw tayong 2-point charges. Tanggalin ko muna tong figure na to. Para hindi kayo mag-rely dito. Para fresh sa mind. So, meron daw tayong 2-point charges. May dalawa tayong charges. Bilugan na natin yung bilog. Ito yung charge natin. Yan ang particle natin. Sabi, yung isa daw ay 2.5 times 10 to the negative 10 coulomb. So, wala siyang nilagay na negative. Therefore, this one is positive. Kung sino yung unang sinabi, yun ang Q sub 1. Q sub 1. And that is 2.5 times 10 to the negative 10 coulomb. And negative 3 times 10 to the negative 10 coulomb. So, ito yung number 2 na sinabi. Therefore, this will be Q sub 2. Ang sabi niya, negative siya. And that is 3.0 times 10 to the negative 10 coulomb. Okay, yung sign dito, nagsasabi lang siya kung ano sign nung particle para malaman mo kung attract ba siya or repel. So, ang distance nitong dalawang to is 10 cm apart. But, we make use of meter. Kaya hindi mo pwedeng ilagay dito yung centimeter, malilito ka. Dapat pag nilagay mo sa illustration mo, naka-meter na. And that will be 0.10 meter. Okay, we are asked to calculate the magnitude and direction, kasama yung direction ng force on each charge. Now, since itong dalawang charge na to is along the same axis,
Tama po ba? Along the same axis sila. Pareho silang nasa x-axis. Okay? So, kung ano yung makukuha nating force dito, ganun din ang force sa kanya. So, i-analyze muna natin ni Teach. Dahil itong Q sub 1 natin ay positive at si Q sub 2 ay negative, saan papunta yung electric force ni Q sub 1? Left or right? Right po. Tama, right? Ang galing naman ni Santa Maria, bumabanat ka ngayon So, ito yan. Ito yan. And we call this F? F what? F12 po. Very good. F12. Tapos yung electric force, di Q sub 2, saan papunta? Left or right? Left. Left, tama. Dalawang sumagot, naghahadali pa ang isa. Papunta dito ng left. And this is F what? Ano pangalan? F2. F sub 21. Tama, F21. Okay. So may value na tayong ganito. Kunin natin yung force on 1, 2. And that is equal to K, Q sub 1, Q sub 2 divided by R squared. And this is equal to 9 times 10 to the 9 Newton meter squared per coulomb squared times 2.5 times 10 to the negative 10 coulomb times 3.0 times 10 to the negative 10 coulomb divided by 0.10 meter, and that is being raised to 2. What is the value of your F12? Yes po. Sino man po yung nagtaas ng kamay? Si Mr. Barona. Negative 6.8 times 10 Bakit raised to nagkaroon ng negative? negative? Ay, yung pure nakuha ko. Hindi ko nilalagyan to ng sign ha. Wala Ay, hindi siyang pa po sign naman. dito. Bali po 6.8 times 10 raised to negative 8 po. 6.8 times 10 to the Negative 8 po. negative Newton. 8 and the unit is Newton. Newton po. Kung titignan mo, si F12 saan papunta? Towards where? Right. To the right. Towards right. Okay. Na kung papansinin mo, i-analyze mo, yung F12 mo ay same value ng F21 mo. So therefore, this is also 6.8 times 10 to the negative 8 Newton. Ang pagkakaiba lang, saan papunta yung electric force na 2.1? Left. So, Left po. tama, towards left. O, yun ang sagot nyo. Hey, hey. O, madali lang na. O, pahinga muna ang mind. Then we will discuss this again on Thursday. Kapag tayo ay naka-online pa, we will continue this lesson. Kapag hindi tayo kapag magkakaroon na tayo ng face-to-face, syempre, quiz number 2 retake tayo. Okay po. Now, yung inyong module for this is already printed. So, i-distribute ko na lang yon. Please prepare 20 pesos for that. Okay po? Hey po. Okay. So, itong copy ng PowerPoint na to, i-share ko mamaya sa Messenger. Babawasan ko lang ng slide kasi medyo malaki yung kanyang content. Hindi ko ma-share sa Messenger. Okay, you can review the lesson. Okay po. So, can you please open your camera so that... Ma'am, excuse po. May concern lang po kami dun sa groupings. Yes po. Kasi po, yung groupings po, magkakalayo po yung bahay, then may online class po. Pinoproblema po namin kung paano po kami makakagawa ng sama-sama. Uy, kaya-kaya niyan. Paano diskarte gawin nyo? Pag-isipan nyo mabuti. Malaki na kayo, kaya yung gawa ng paraan yan. Naniniwala ako na kaya yung gawin yon. Bilib na bilib ako sa inyo. Alam kong madidiskarte kayong lahat. Mga engineers.
Kayang-kaya niyan. Pag-isipan nyo kung paano. Okay po. Hindi ko naman pwedeng bigay sa inyo yung idea. Malaki na kayo. Ikwento niyo lang sa akin kung ano gagawin niyo. Tingnan natin kung okay siya. Ikukonsulta niyo sa akin. Okay po. Konsulta niyo kay Ma'am Lala. Walang iyakan. Kayang-kaya yan. Mama, malalaki na kayo. Okay. Si Miss Mac lang din na nangiti, oh. Okay na. Okay, can you please open your camera so that I can take a screenshot? Kindly send the list of the participants sa ating GC po para ma-record ko yung kanilang points nila. Aralin nyo mabuti yung discussion natin. Malay mo, doon nakukumuha mismo ng exam. Nang malaman ko sino nakikinig at hindi. Magkakaalaman. Pagbilang ko ng 3, ang walang naka-open na camera, may minus 500 points. Para lang laro sa computer Meron pa akong extra dito sa likuran, no? Yes, Mr. Bernardo. Ma'am, isesend po ba yung PowerPoint? Yes po. Tatanggalan ko lang ng slide sa ilalim kasi hindi ko hindi ko siya ma-share kasi masyadong malaki yung kanyang memory. Thank you po. Okay, maya-maya mag-a-alter muna ako ng PowerPoint. Tatanggalan ko muna siya. Kung kailan po ang pasahan ng lab report, kung kailan tayo magpe-face to face. Nagtatanong ako kung pwede ko kayong papasukin ng Friday. Kasi pang umaga naman. Kasi sabi nila, pwedeng pumasok ng Friday ng umaga, magklase ng umaga, as long as yung kwarto ay naka-aircon. May mga klase ba kayo sa hapon? Mainit, alam ko, Charles, hindi na. Meron pala. Hindi ko magagawa. Kasi alagay namang umuwi kayo, afternoon agad-agad, kainitan. No. Tuwan-tuwa naman si Charles. Nasulit ang arte. Parang artista. Hindi po okay. Pagbilang ko ng 3, nakasmile na lahat. 1, 2. Papa, gusto mo sumingit dito? 1, 2, 3. Jerry Makala. Pogi naman. Hello po, sir. Siyempre. Hello, sir. Hello daw, Papa. Hello, Papa. Ay. Okay, bye-bye. Keep safe, everyone. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po, paalam. Thank you po. Thank you po. Yes, Miss Maklang. Thank you po. Kahit manhap lang, okay na yan. Basta huwag lang mababali, Okay. Thank you.